Hello guys! We are here in Manny Talks. Tonight, we are so privileged to have one of the Hall of Famer in network industry. Let's hear it from our Hall of Famer, Ma'am Norhuda Usop. Hi ma'am, good evening. Welcome here in Manny Talks. Good evening, Sir Manny. And I'm so excited and honored to be your first guest here in Manny Talks. The pleasure is ours. Kumusta yung biyahe niyo naman papunta rito sa Manila? Di ba you're from General Santos City? Yes po. And syempre, excited na mag-travel here dahil alam ko na makikita na naman kita, of course. Thank you. And the rest of the team. And alam ko naman na ikaw rin busy yung schedule. Buti nga napaunlakan mo kami na ma-invite ka namin dito sa aming Manny Talks. Yes! Sobrang privilege po sa akin, of course, na nandito ako ngayon sa iyong studio. Siyempre naman, ikaw ang uunahin ko talaga. Kasi ikaw isa sa mga dahilan kung bakit merong Manny Pascual sa network industry. And to proceed with that, ma'am, kasi ikaw ang gusto kong interviewin dito sa aming show. Kasi dahil nga sa nagawa mong success sa network industry. Becoming a Hall of Famer is not easy. Ma'am, kwento mo muna ma'am, ano yung background mo, kung paano ka nagsimula, and why you decide on this industry na tutukan mo para sa career mo. Siguro sa sobrang hirap ng buhay, bata pa lang, napakalaki na ng pangarap mo sa buhay. Kaya sa totoo lang, ang dami ko rin sinubukan. No? Nag-employ din ako, nag-abroad, nag-business ng pakunti-kunti. So marami ka palang mga pinagdaanan din talaga bago ka tumutok sa industriya na to. So talagang willing kang mag-try or ng anything para maging successful ka. Yes, Sir Manny. Kasi kung ikaw talaga hindi ka lumaki sa mayaman na pamilya, lahat ng opportunity na pwedeng nasa harapan mo na, sa totoo lang susubukan mo kasi. Kasi hoping na baka ito na yung pwedeng maging solusyon or ito na yung makakasagot sa mga pangarap mo sa buhay. Totoo naman talaga yan eh. Siguro, ako rin siguro sa side ko, no? Nung bata pa rin ako, pag namumblema ako, alam mo sa totoo lang, naghahanap talaga rin ako ng mga option. As in, kung ano yung ginawa mo, siguro, ganun din talaga yung ginawa ko nung bata ako na nagtatry din talaga ako. Kasi nga, gusto ko rin talaga maging successful katulad mo, ma'am. Habang bumibiyahe ka dun sa career mo, sa pagiging, one of the Hall of Famer, ano yung mga struggles na dinaanan mo along the way bago ka nakarating dyan sa position mo ngayon? Of course, nung nagsisimula ka kasi, dahil nga wala ka naman talagang achievement pa na malaki sa buhay, maraming nagdududa sa kakayahan mo. Kasi totoo feeling yan. nila, wala ka namang nararating, feeling nila hindi mo naman kaya yan eh. Marami kumukontra. Yes, marami opo, nagdududa. Opo, exactly. Ano ginawa mo sa kanila? Hinayaan ko lang. Okay, so sa totoo lang, mas lalong gusto kong magkaroon lalo ka ng gigil. Yes. Kasi gusto kong patunayan sa kanila na I can make it. Kaya ko maging successful. Ginawa mo silang pataba. Exactly. Ginawa mo silang tungtungan papunta sa pangarap mo. Instead na ma-depress ka or ma-feel mo na deprive ka sa situation mo, pero ginawa mo siyang motivation. Tama po. Para sa pagpunta sa pangarap mo. Yes po. Ano yung pinaka naging yung what you call this, yung driving factor mo na in spite of the obstacles na pinagdadaanan mo, in spite dyan sa mga hurdles na sinabi mo sa akin, kapatid mo, kabarkada mo, mga nakapaligid sa'yo, lahat hindi naniniwala. Ano yung nag-drive sa'yo na kahit nandyan lahat ng struggle na yan, tumuloy ka pa rin? Ang nakikita ko palagi, Pres, yung family ko, yung tatay ko, na kailangan maparanas ko sa kanya yung buhay na masarap naman na buhay, like that. And hindi lang sa tatay ko. Bakit ano ba yung sitwasyon nyo ng pamilya nyo, ng kabataan? Bata pa lang po kasi, naulila na po sa nanay. Oh. Yes. And yung tatay ko, naging ina at tatay sa amin. Siya na tumayong nanay at tatay nung panahon nyo. Opo. So, sobra po siyang siya po yung inspirasyon ko na tinawid niya kami sa 5 magkakapatid. Tinawid niya kami. So, sabi ko sa sarili ko, Papa, someday, lahat ng sacrifices na ginawa mo sa amin, masusuklian ko din. So, ang motivation mo pala behind your success, yung tatay mo pala. Yes po.
So marami talagang maraming tao pag narinig mo, iba-iba yung pinanggagalingan, iba yung nanay, yung iba yung anak, sa side mo pala, yung tatay mo, kasi yung tatay mo pala naging nanay at tatay nung Yes po. kabataan mo, na kahit na struggle ka, kahit pinipressure ka ng mga nakapaligid sa'yo, tumuloy ka pa rin, di ba? Yes. So papa mo pala talaga yung naging inspiration behind your success. Imaginein mo, no? Sa posisyon ni Ma'am Nor Huda Usop, ang tatay pala niya, ang driving factor behind her success. Ano yung mga pinagdaanan mo along the way bago ka naging successful sa ganitong klaseng industry? Sa totoo lang, nung nagsimula ako, hindi siya ganun kadali. Mhm. Mahirap dahil unang-una, kahit pamasahe ko, sa totoo lang hirap, no? Bilang isang OFW na umuwi, na wala nang laman yung ATM. Okay. Kaya sa totoo lang, hirap financially, okay? Walang taong nakasuporta sa'yo. Actually, I have my sisters na sa totoo lang, naging parte din sila nung simula ako. Kaya lang kasi, umabot sa punto na hindi naman araw-araw, no? Pwede kang humingi, no? Kasi minsan, parang feeling ko, parang baka sobra. Pabigat na, No? Baka pabigat pabigat na, like Oo, that. kasi meron din sila obligasyon sa buhay. Exactly, ganun po. So, ayun na, nung sinisimulan ko na, todo tipid, yung kailangan mong tipirin yung pangkain mo, no? Kakain ka na muna sa bahay bago ka aalis para hindi ka nagugutumin, o di ba? So, grabe po, no? Habang nararanasan ko yung mga ganong bagay, lalo akong na-challenge, lalo akong na-excite kasi alam ko after the storm, after na mga pinagdadaanan ko na to, alam ko na masaya na sa dulo. Alam ko na hindi ko na ito mararanasan. Yun po yung pinaka-exciting doon na part na eto na lang to, ngayon lang to. Ngayon lang talaga. Ngayon lang to. No? So I'm so excited looking up na hindi ko na problema yung pamasahe, hindi ko na problema yung pangkain, hindi ko na problema yung pambili ng mga gamit ko. Kasi alam ko, sa mga susunod na araw, I am okay financially. So natatanaw mo na pala na Yes po. in months from now or years from now, talagang tatama ka sa ganitong Yes po. industriya. Yes Ano po. naman sinasabi ng mga nakapaligid sa iyo, yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, ano yung mga words na naririnig mo sa kanila? Kasi sa mga naririnig ko, yung mga tao daw na nangangarap, kung ano na daw naririnig, na experience mo ba yung mga ganong Opo. sitwasyon? Yes. So, parang sinasabi nila na imposible yan. Ganon. Baka hindi mo kaya yan. Yung ganon. So, dami nilang sinasabi. Ay, tatanga-tanga ka, nasisiraan ka na ng ulo. Alam mo yung common talks talaga narinig mo Opo. sa mga taong nagiging successful, yung beginning nila na walang naniniwala kasi nga, Opo. dahil nga nasisiraan ka daw ng bayan. Yes. Kasi Iniiwas- konti lang talaga Konti lang talaga yung nag-decide na gustong tumama. And isa ka doon sa mga taong nag-decide na kahit ano pa yung nadaanan along the way, ano pang sasabihin ng mga nakapaligid, problema mo sa pera, tumuloy ka pa rin. Yes. Diba? Ano yung nag-trigger sa'yo? Ay, nag-inspire sa'yo? Yung diba bang sa rami ng pinagdaanan mo, ano yung naging greatest inspiration behind the success of Ma'am Nor Huda Usop? Nakikita ko yung sarili ko, mayaman ako someday. Wow. Opo. Nababaliw ka, gano'n, nakikita mo na. Oo. Napipicture mo na. Ayoko na darating yung panahon na struggling ako financially. Tama, totoo yan. Opo. Kasi, sa totoo lang, kung alam mo na mag-struggle ka, pero alam mo yung dulo magiging maganda, tutuloy ka kasi meron kang natatanaw. Sabi nga, meron kang na-envision. Kaya mo ba nireregalo tong ano na to, itong success mo? Kasi, nakita ko, nilalaban mo siya Kanino mo siya nireregalo? Sa tatay ko po. Kasi siya yung laging nandyan sa amin. Bata pa lang kami, never kami pinabayaan. Simula nung naging parent siya, never kaming pinabayaan na he will always make it na nabibigay niya yung mga needs din namin somehow like that. Though, dahil nga hindi kami mayaman, so naging sapat lang yung naibibigay niya sa amin. Kaya sabi ko sa sarili ko, Papa, pagdating ng araw, lahat ng mga sacrifices mo sa aming magkakapatid, susuklian ko yan. Ayun na nga yung nangyari, nung sinimulan ko ng gawin itong industry na to, una siya yung inspirasyon ko, and then, lumipas na nga yung taon, nagkaroon na nga ng resulta yung ginagawa ko. So, alam niyo po, yung una kong car, sa kanya ko po unang inalay yun. Ganun. Yes po. Ano ba yung first car mo na nakuha dito sa industry na to?
Grand Vitara, brand new. Wow. Yes po. Grabe, di ba? From humble beginning, from nothing, then suddenly you have your own. Ang pinaka-exciting part, after having my first car, nagkaroon po ng second. Wow. Tama So, nga naman. Pag by first, may grabe. second. Di ba? Alam mo yung pinapangarap mo lang naman magkaroon ng car, pero binigyan ka, hindi lang 2, kundi naging 3 pa. Wow. 3. Yes Di ba? po. Kaya naman nakaka-inspired ka talaga, ma'am. Kaya talaga hindi ako nagkamali na ikaw talaga yung unang-una kong guest dito. Kasi alam ko, may inspire natin yung mga taong nakikinig sa Marito. Yes. Ano yung mga kotse mo pa na bukod sa Vitara? Grand Vitara, second, BMW. Wow, BMW Yes. talaga naman. Iba na, BMW. Oo. So, sobrang ano yun, Ano yung unbelievable. third car mo? Ano yung third car nyo ngayon? Third car, ito na. Grabe ho, Hilux. Bakit ka Toyota. naman kumuha ng Hilux? Kasi I'm enjoying the farm life. Oh, may Yes. wow, meron ka pa palang Opo, farm. opo. So, ito bang farm na to? Katas din Yes po. ng yung success sa network industry? Yes po, Sir Manny. Grabe. Ano yung farm na to? Kwento mo kami sa yung farm. Sa ngayon po, meron po kaming pataniman ng papaya and kape. So, yan ang resulta, Ma'am Nor Usop, sa network industry. Anong ginagawa nyo? Kayo ng partner mo? May plantation lang kayo? Habang ginagawa mo tong network mo, yan yung ginagawa ng partner mo? Yes po, actually, somehow it's like a hobby. So, libangan mo. Yes, libangan mo siya na habang nagsisipag ka, meron kang ibang outlet, meron kang ginagawa, yung gusto mo pang parelax mo lang, yung nagninegosyo ka, and then at the same time, meron kang pinagre-relaxan na lugar. So, sabihin yung farm mo, pinagre-relaxan mo. Yes. Di ba? Pag nag-harvest yan, may income din yan. Ay, of course. So, grabe. Sabihin pala, habang nagne-network ka, humahataw ka, then nagpundar ka pa dahil yung area ng General Santos talagang farming area. So, meron kang papaya plantation at meron ka pang coffee. Sa Pulumulok po. Yes Wow, po. grabe ka. Sino ang tumutulong sa iyo sa negosyo mo na yan? Family, of course. Nandun yung family mo din na naka-assist din sila sa iyo. So, Kung ano pinundar yung mo yun mga para dapat sa na kanila? gawin. Yes po. Grabe. Ano yun? Nagtayo ka na rin ba ng sarili mong coffee shop? Meron ka bang... Yun po yung pinaka-exciting part kasi noon pa man, actually, gusto ko na magkaroon ng coffee shop. Okay. Hanggang sa dumating yung time na, ito na nga, the right time, ito na nga. So, sinimulan ko na siya last 2021. Galing. So, siguro, dyan mo dinadala yung mga downlines mo, no? Yes, Yung po. mga tao mo, dyan mo motivate, no? Ang galing, di ba mga kaibigan, medyo mo from scratch. Moment na nagsimula siya, marami nagdududa, marami hindi naniniwala, pero in spite of everything, still, you push yourself na makarating sa Toktok. Yes po. Ang galing, Ma'am Nor Usop. Isang ordinary networker. Ngayon, Hall of Famer na network industry. Ngayon, may business pa. May farming business at may coffee shop Yes po. business pa. Grabe, nakaka-inspire ka po. Alam ko, tonight, sa mga nakinig sa atin, maraming may inspire. Pwede mo ba silang bigyan ng few tips kung bakit nakarating si Ma'am Nor Usop sa posisyon niya ngayon, being an ordinary individual now, a successful networker, a Hall of Famer, and an entrepreneur. Anong masasuggest mo sa ating mga viewers tonight? Sa mga taong nagsisimula, sa mga taong gusto rin makarating kung anong narating na success ng isang Ma'am Nor Usop. Unang-una po, kailangan nagde-decide ka. Kasi kung walang desisyon, probably hindi ka makakarating kasi hindi malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo. Tama. Okay? So, pangalawa, you have to plan. Kasi maraming tao na nagdedesisyon naman sila. Pero ang totoo, wala silang malinaw na plano kung paano sila makarating doon. Pangatlo, you need to be consistent to the action na ginagawa mo doon sa plano mo. So, itutuloy-tuloy mo lang hanggang sa hindi mo na mamalayan, nagkakaresulta na pala yung lahat ng effort na yun na ginagawa mo. Ang advice sa atin ni Ma'am Nor, number 1, kailangan pala mag-decide ka muna. Kailangan mag-decide ka, ano ba yung career na hahatawin mo. Number 2, you need to make plans Yes po. dun sa desisyon na ginawa mo, kung anong industry ba yan, anong business yung gagawin mo. Yes po. Diba? Number 3, You need to be consistent. consistent. So, tama. Dapat consistent ka sa ginagawa mo kasi pag nagdesisyon ka na sa isang bagay, dapat there's no turning back. And after you decide, you make plans on it, kung paano mo tatamaan yung dinesisyonan mong business na gagawin, and syempre dapat consistent ka. Alam ko, tama yung mga
sinabi ni Ma'am Nor, no, sa ating business. Ganun talaga pag magne-negosyo ka, dapat desisyonan mo anong business yung gagawin mo, and after you decide, kahit anong struggles, objections ang dadaanan mo along the way, dapat lalagyan mo lang ng plano. Yes. Tama? And you make your plans na maging makatotohanan. Yes. Paano? Pagiging consistent lang. So, kailangan consistent ka sa ginagawa Yes, mo. Sir Manny. So, yun ang yung ma-advise sa mga tao na gusto maging successful. So, kaya sa lahat ng viewers natin, no? Sa lahat ng tao na gustong maging successful sa isang business, first thing, di ba? Kailangan kang mag-decide. Anong business ba? Anong industry ba? Ano ba yung passion mo? So, the moment na identify mo na anong passion mo, anong business yung gagawin mo, guys, next thing, kailangan maglabas ka ng plano. Paano? Plano para maging makatotohanan yung gusto mong mangyari doon sa bagay na dinesisyonan mo. And when you decide, dapat consistent ka doon sa action plans. Sa mga plans na nilagay mo para ma-achieve mo at para maging successful ka. Actually, totoo lang, habang nagsasalita ka kanina, parang nararamdaman ko yung pinagdaanan mo kasi parang ganun din yung pinagdaanan ko sa biyahe ko. Talagang, sabi nga, yung dinadaanan pala ng mga taong tumama at mga tao na naging successful, halos pare-pareho lang. Iba lang yung storya, iba lang yung pinagdaanan, pero pare-pareho ang pakiramdam. Nakaw mo? Kaya hindi nakakapagtaka na naging successful ka. Kaya ma'am, with your story tonight, maraming salamat po, and dahil sa ginawa mong to, sigurado ko, marami tayong mai-inspire na gusto uling magsimula para magbago ang kanilang buhay. Thank you, Sir Manny. Thank you, Ma'am Nor. And I hope na na-inspire ko po sila sa Yes, aking definitely kwento. na-inspire natin sila. So, sa mga nanood ngayon, tumuloy ka lang. Tama. Ilaban mo yung pangarap na yan. Correct. Gawin mo siyang totoo kasi deserve mong yumaman. Talaga. Ganun talaga. Pag gusto mo, pwede. So, tutuloy lang, definitely makakarating sa pangarap. Katulad na nangyari sa'yo at sa akin, sa lahat ng viewers natin, ituloy mo lang yung pangarap mo, panggigilan mo lang, definitely, makakarating ka sa rurok ng tagumpay. Katulad ng nangyari sa amin, kay Ma'am Nor Usop at kay Sir Manny, dito ka rin papunta sa mga pangarap mo. Again, Ma'am Nor, thank you very much. And I hope, next time, ma-invite ka po namin dito. At makakwento mo naman sa amin, ano yung mga business na meron ka? Yung farm mo na yan, yung coffee farm mo, and syempre yung coffee shop mo. Yes po. Isama mo ang iyong beloved husband dito. Yes. Okay? Yes, thank So with that, Ma'am Nor Usop, maraming salamat po. Kaya sa lahat ng viewers ng Manny Talks, lagi ka na magsubaybay sa aming mga live and interviews kasi tuturuan namin kayo kung paano ka maging successful. I-interviewin natin ang mga successful individuals, hindi lang sa network industry, sa business industry, sa food industry, at sa mga negosyanteng kakilala ko. I-share namin sa inyo kung paano sila tumama at naging successful sa kanilang business. Okay? So, you hear that here in Manny Talks. To all of our viewers, don't forget to subscribe, like this video, and to click the notification bell to be updated sa mga videos na i-upload namin para sa inyo.